marami yatang dumalo sa iyong tahanan. Aba oo nga, ayan pat kararating lang ni na Doña Victorina. Ang mga Indio na yan, sadyang mga tanga at mga inutil, mga mabababang uri. Maiba tayo, Padre. Ano nga ba nangyari sa pagkakatanggal mo sa pagkakapari noon? Kalimutan na iyan. Ewan ko ba doon sa namamagaling na hari ng Espanya, hindi na dapat nang alam yun eh. Tama lamang na parusahan ng mga ereheng iyan. Tama naman ang ginawa ng hari, Padre. Isa pa, parang hindi naman tama na ipahuhukay ang katawan ng taong patay na. Manahimik ka! Tama lamang yan sa isang tulad niya. Ano ba't parati niyo akong kinukontra? Kumalma ka, Padre. Tigil lang nga natin to usapan na to at tayo nagkakainitan na. Maria, marapat na yata magbakasyon ka muna sa Malabon. O di kaya sa San Diego, kung saan mo mas gusto. Maria, sa San Diego na lamang. Higit sa nga mas malaki pa yung bahay natin doon, eh mo palapat ang basta, mukhang masaya yun. Maganda yata magbalot ka na ng mga gamit mo at magpaalam ka na rin sa mga kaibigan mo. Sapagkat hindi ka na babalik dito sa Beaterio. Tamis mabuhay sa sariling bayan. Maria Clara. Ibarra! Naalala mo pa ba ako? Siguro hindi na. Sa dami ng mga babae sa ibang bansa, ay, sigurado may nakilala ko na mas maganda. Maari ba naman yun? Siyempre hindi kita nakalimutan. Totoo nga lang, ikaw ang laging nasa alaala. Naalala mo pa ba? Nung sumumpa ako sa bangkay ng aking ina, na ikaw lang ang babaeng mamahalin at paliligayahin, Maria. Naalala mo rin ba? Yung mga musmus pa lamang tayo. Madalas tayo maglaro noon. Tinawag ka pa nga nung mangmang ni nanay. Ako ay kailangan mo ibang bansa upang matuto kung paano paglingkuran ng sinilangan. Matanda na ang aking ama at handa kong tiisin ang aking pansariling interes alang-alang sa bayan. Dahil sa'yo ay nakalimutan ko ng aking tungkulin. Kailangan ko na palang umuwi dahil bukas ay undas na. Okay, sabi naman kay Anding, pakiayos ng bahay sa San Diego at doon magbabakasyon si Maria Clara. Sige ho. Senyor Ibarra, sa katunayan ay si Kapitan Tiago nga ho ang nagpaayos ng nicho ni Don Rafael. Nilagyan niya pa ito ng mga bulaklak at krus doon. Manong! Nakita mo bang libingan ng aking ama? Balagi raw may bulaklak doon at nilagyan pa ng krus. Opo, alam ko ho iyon. Maaari mo bang ituro sa amin kung saan iyon? Sa katunayan nga ho eh. May nagpasunog po ng krus ng libingan. Tapos po, ipinatapon po ang bangkay sa lawa. Si Padre Garote ho. Ano ginawa niyo? Paano niyo nagawang babuhin ng ganon at lapastanganin ng aking ama, ha? Ibarra, naiintindihan ko ang iyong nararamdaman. Pero wala akong kinalaman sa bangkay ng iyong ama. Si Padre Garote. Si Padre Damaso yun. Don Rafael, ikaw ay malapit ng makalaya. Senyor, kayo pa din ay dapat na mag-ingat. Tandaan ninyo, ang inyong mga kalaban ay nasa paligid lamang. Dahil na rin sa inyong mga ninuno, sa iyong ama. Tigil!
Naintindihan ko ang iyong pagbabanta at ako'y nagpapasalamat doon, Elias. Hayaan mo, iyan ay aking tatandaan. Mauna na ako, Ibarra. Pero, ako ay babalik anumang oras dahil utang ko sa'yo ang aking buhay. Yung isa doon, nakatay na, pinahukay pa. Nakay ni Rizal ata yun eh. Pinaunod pa yun sa ilog. Pero alam niyo na lang dapat nakasin sa mga ilog. Kasi, hindi Ako lamang ay nagsasalita ng bigla ko silubod ng Ibarra na yan. Napakawalang modong bata ni hindi man lang gumalang sa pare. Hindi na yan makakatapak sa simbahan at sa kahit na anong misa. Ngunit padre, hindi naman tayo masusunod dito. Kahit na! Ano lamang ang silbi ng pagdalo sa simbahan kung ganyan lamang ang iasal? Kumalma ka muna, padre. Hindi naman tama na ipanagbabawal mo si Ibarra na pumunta sa simbahan. Ano nga yun? Nakita ko kasi ang mga tao kagabi sa sementeryo may mga hawak na kandila. Ngunit hindi ko mawari. Sa tingin ko, may kakaiba eh. Masama ang kutob ko eh. Tama, sinasabi ko na nga ba. May lalaking naumpisal sa akin. Yun ang sawatang nabuo laban sa pamahalaan at simbahan. Mo na ang iyong mga kasulatan at iyong mga aklat. Maaari ito mag-ebidensya upang maiwasan na iyong pagkakasangkot. May mga susugod, natuklasan na nila. Baka mahuli ka rin ng mga gwardiya sibil. Sunugin mo na ang lahat ng iyan. Ano ho bang meron kay Don Pedro Ibarra Media? Si Don Pedro ay aking ninuno. Sa kanya galing ang apelidong Ibarra, pinaikli lamang. Kung babarilin si Ibarra, nararapat lang yun sa kanya. Isa kasi siyang pilibustero. Si Maria Clara, maganda man, tanga naman. Sus, pera lang ang habol niyan. Maria Clara, gusto ko lamang ipaalam sa'yo na kahit anong mangyari, mahal na mahal kita. At ikaw lamang ang mamahal. Mahal na mahal rin kita, Ibarra. Ngunit ginagawa ko lamang ko para sa aking ina at para sa aking dalawang kamang na mayapa. Lagi mong tatandaan na kung may maikasal, ikaw pa rin ang nilalaman ng aking puso. Halika na, Ibarra. Sige, Maria, mauna na kami. Doon sa puno ng balite, doon ko tinago ang mga salaping magagamit ko papuntang ibang bansa. Saan ba tayo paparoon, Elias? Sa Mandaluyong, doon ka muna magtago sa kaibigan ko. Sumama ka na sa akin. Total, pareho na rin naman tayo ng kapalarang tinatahak. Dahil mo ako Maynila, may naranasan lamang ako sa mga hukom at pura. Sige, makakadaan ka na. Huwag ka lamang magpapasakay ng mga bagong takas na bilanggo ah. Magkita na lamang tayo sa Noche Buena sa liningan ng iyong mga ninuno. Inay! Inay! Ay! Inay! Gumising ka! Inay! Ako ay nalulungkot sa pagkamatay ng iyong ina. Gustuhin ko mang tumulong, ngunit ganito na lamang ang gawin mo. Mag-ipon ka ng mga tuyong kahoy. Ibunton, sila ba hanggang maging abo? May itinago akong mga kayamanan sa puno ng balite. Iyo,
Kung walang babalik upang magmay-ari nito, ikaw na ang gumamit para sa iyong pag-aaral.